Hello, 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 hello. Good morning, good morning, good morning, everyone. I'm so excited for my second day of on vacation. Of course, I want to experience the beautiful day to have my vacation, spending time with my family. And of course, we're here in the hotel. Let's go what we have here. Diba? So, let's go what food we can get from here. First thing, good, of course. There's the food, salad, vegetable, crumbled eggs. It's part of our breakfast today. So, isang magandang umaga lalo dito sa Amerika. Umaga na puno ng pag-asa. So, kailangan sa buhay magbakasyon. Guys, so I'm on my vacation with my family and this is our second day. So, maganda nagbakasyon ka. Enjoy life. So, habang kumukuha tayo ng breakfast natin dito, nais ko lang pasalamatan ang lahat ng mga tao naging bahagi ng aking life journey. And alam ko na lalo tayong binibless ni Lord. Ngayon, susuot ko pa yung damit ko na galing to ng Rome, Italy, na pumunta ako ng Italia a month ago, October. So, ngayon, November. So, kasi isa sa mga bagay na gusto ko sa buhay ko is to enjoy life. Hindi ko, ayaw ko sayangin yung oras ko, panahon ko, kailangan i-enjoy lang. So, nakuha ko na yung parang breakfast ko dito sa hotel kung saan kami nag-stay ng family ko for 3 days. Kasi ako yung tipo ng tao na pag birthday ko, hindi po ako mahilig mag-party. Minsan lang, mapipiliin ko po na mag-spend time with my loved one and my family. Kasi yun ang nakarapat-dapat. So, isang magandang umaga sa inyo lahat, tanghali o gabi. Kaya, be thankful and blessed to the Lord. Mamaya na lang ako kumuha ng iba kong drink. Diyan. We can create your own waffles. Maraming. So, ano kaya? Ay, dito, banana. I'm gonna get my utensils. Spoon, knife, and fork. Diba? So, maganda yung araw na nakasama mo yung pamilya mo, nag-i-enjoy ka sa buhay. And of course, alam maraming tao dito, you know, isang magandang umaga, tanghali, hapon sa inyong lahat. So, dito lang po kami nagbakasyon sa California. Kaya kung hindi nyo ako nakita nag-live for how many days, kasi pinili po namin na mag-vacation, mag-enjoy. Life is too short. At saka pinili namin maging mabuti ang buhay na may mga pangarap. Kaya yung vacation ko to is about vacation to have a dreams in life. Kasi malapit na yung birthday ko. My real birthday is November 19. So tuwing nagbe-birthday po ako, pinipili namin ng mga pamilya magbakasyon. Ang ano lang, kasi kulang kami. Yung isa kong anak military, yung nasa army, naka-vacation. Ay, hindi siya naka-vacation. Meron siyang assignment. So, hindi siya namin kasama. Yung kasama ko lang yung isa kong anak, ako, at saka yung, of course, yung my love of my life, yung husband ko. So, ngayon, ano ko muna yung mga pagkain namin, ha? Maghanap ako na. Oo. Meron palang ano dito sa area namin, cheerleading competition. Kaya puno yung hotel. Kaya na-assign kami dun sa 4th floor. Pinaghandaan ko talaga tong araw na to. Kabulak hapon, nandito na kami. But medyo masama yung pakiramdam ko kasi meron ako sinisipon, nilalagnat. Hi, good morning, girls. Good morning. Ako sa mga batang cheerleaders nandyan. So, habang tulog pa yung the love of my life ko, nauna na ako nag-breakfast sa kanila. So guys, I want to grab this opportunity to say thank you sa magandang bagay na nangyari sa buhay ko. Nais ko lang pasalamatan ang lahat ng mga tao nagtitiwala, nagmamahal.
At maraming salamat din sa Panginoon na binigyan niya ko ng lakas ng loob, maging totoong tao, na ang natutunan ko sa buhay is always live your life with truthfulness, tsaka katotohanan, being honest, and being transparent. Siguro yung bagay ang natutunan ko galing sa aking ama, kasi yung ama ko kasi dating council member, siya sa barangay Kagawad na kinalakihan ko ng public service, kaya ako naging public figure din dito sa Amerika dahil sa kabutihan na nagagawa ko rin sa aming community. At kaya nga doon ako na-recognize kung ano nung recognition sa akin being a community activist dito, bilang community advocate, bilang children and youth and family advocate. Kaya simple lang talagang pangarap ko. Nung makarating ako ng Amerika more than 20 years ago, kasi dumating ako dito 2003, so more than 21 years ago, ang dami ring hirap at daanan namin for the first year, you know. Pero after that, kasi isa ng bagay na tinuto ko sa buhay ko, mag-aral ako mabuti. So habang po nagtatrabaho ako dito noon sa pagsimula sa Amerika, nag-aral talaga ako. Kaya yun, ang bless ako ni Lord kasi pasalamat ako sa magulang ko na pinalaki akong may respeto at pagmamahal. Galing po kami sa hirap, pero ngayon nakita ko yung lahat kami magkapatid, my sister Annalyn watching right now from Bacolod City, na lahat po kami pinili naging maging mabuting tao. Kaya binibless kami ni Lord. Alam mo yung panahon na yun na walang-wala kayo, mahirap kayo, pero nagsumikap kayo. At hindi nyo inasa yung mga bagay sa ibang tao, tinupad yung mga pangarap nyo sa sariling sikap nyo. Kaya ako, I'm so happy, excited. Kahit nasa bakasyon po ako, hindi pwede mawala yung business ko. Because my vacation is part of my business trip na ginawa ko. Ginawa ko ito yung 3-day vacation. Ni-plan ko talaga ito kaming family before pa. Every year kasi ginagawa namin ito na before my birthday, kailangan tuparin ko yung mga pangarap ko. What is my goal for my health? Kasi alam ko na meron akong health issue, but thank God, meron pa naman akong blood work na mangyayari. At saka yung family dreams namin, goal namin na matutupad namin. At saka marami po akong mga bagay na mangyayari itong December. At saka marami ding salamat sa mga kaibigan, sa mga lahat nagtitiwala sa akin. Kasi alam ko na sooner and later, maraming magagandang mangyayari. Basta importante sa buhay natin, huwag tayong matakot. Kung alam mo tama yung ginagawa mo, na hindi ka nang loko ng kapwa mo, hindi ka gumawa ng masama, at hindi mo yarakan ang kapwa mo. Kasi whatever you say, it's a reflection of yourself. Kung anong sinasabi mo sa sarili mo, sa mga tao sa paligid mo, ikaw din yun eh. Kung gumagawa ka at nagsabi ka ng katotohanan, wala ka talagang dapat ikatakot. At saka, nagpasalamat po ako kasi alam ko na sa ganda ng buhay, huwag sayangin. Kaya ako ay enjoying life. At saka gusto ko talaga i-enjoy ang life, you know. Ito lang yung breakfast na kinuha ko. Very simple na sandwich. You know, kasi ayaw ko rin kumain ng sobrang dami. Kasi I cannot eat too much. Yeah, so, samahan niyo ako. Kasi, hi Ate Josie. We see you later, okay? Ate Josie, I'm on vacation. Malapit na ako dito sa kung saan yung training natin today. Kaya gusto ko enjoy life. Kaya kung may mga pangarap kayo, magbigay kayo ng kahit 1 day, 2 day, and 3 days. Kung gusto niyo, parang retreat, isulat mo lahat yung pangarap niyo. Kaya ako na-excited ako kasi meron naman kaming ibubuon na libro na lalabas naman ito. Hopefully, thank you Lord, January 1st. Very inspiring story to siya kasi ang kwento ng mga kababaihan, yung mga pababaihan na galing sa hirap, ngayon gumanda ang buhay nila. Kaya abangan nyo. My goal na matapos namin yung libro na yun is January 1st. So, pinagplanuhan. Meron ako mga concept na pumapasok sa mind ko. Kasi ako yung tipo ng tao na pag may pangarap ako, sinusulat ko. Kaya nagkaroon ako ng 10 books. Kasi yung 3 books is more on personal. So, isa sa pinakapaborito kong libro ko is I Am Worthy. Express Yourself. At sa libro na yun, nakalagay doon about self-care, about how to be the best version of yourself. Kaya, kailangan magkaroon kayo ng bakasyon para sa sarili nyo, magkaroon kayo ng time para sa sarili nyo, at isipin yung mga magandang bagay nangyari sa buhay nyo. Kaya nga, mga tao nakakilala sa akin, sinasabi nila sa akin na hindi daw ba ako na-stress sa mga nangyari, sa mga nasabi ko, why I stress myself?
Life is too short. Huwag mo sayangin yung mga oras mo, mga panahon mo sa mga bagay na hindi nakatulong sa'yo. Focus ka sa bagay na mangyayari sa'yo. Diba yun ang sinasabi ng mga tao, mind your own business. Kasi kung minamay mo yung business mo, may mararating ka. Kung nakapokus ka sa bakuran ng kapitbahay mo, wala kang mararating. Puro negativity lang. Pero focus mo sa sarili mong buhay, sa sarili mong bakuran, marami kang matutupad. Kasi maraming dapat tayong gawin sa buhay. Marami tayong dapat, hindi dapat sayangin. Diba? Kaya, enjoy life. Kaya mga kaibigan, mga kababayan, maraming salamat sa inyo, sa lahat nag-support sa aking YouTube channel. Thank you so much. Sa lahat nagtitiwala sa akin, maraming salamat din. Kahit sa mga hindi nagtiwala sa akin, maraming salamat. Dahil sa inyo, lalo ako naging mabuting tao. Nang dahil sa inyo, marami akong natutupad ng mga pangarap ko. Kaya I'm so excited. Pinagandaan ko naman to. Magandang mangyayari. And I'm so excited na meron naman akong matatanggap na award sa Pilipinas the coming January. Hindi ko alam kung anong award yun. But I'm so glad for that. I'm so excited na pag may ginagawa kang kabutihan, binibless ka ni Lord. Binibless ka sa siksik liglig na umapaw. Yun ang naramdaman ko talaga. You know, kasi bilang woman of hope, pasalamat ako sa asawa ko si Randy. Grabe talaga yung support sa pagmamahal sa akin. Ever since, you know, sa nakaalam ng love story namin, it's not that easy, no? Alam mo yung pen pal mo lang, naging asawa mo, at katuwang mo sa lahat sa mga pangarap mo na matutupad. At sa mga anak ko rin, lalo na sa bunso ko, nasa army ngayon, nasa training, hindi siya namin kasama dito sa hotel, pero alam ko, naramdam ko yung pagmamahal niya sa akin, na kahit malayo sa amin, she always did to share, ipakita, pinaramdam sa akin yung pagmamahal niya. Guys, thank you so much. Patuloy tayo yung maging mabuting tao. Huwag tayong matakot sabihin ang katotohanan. Kasi, yun ang sinabi ko nung last time nag-live ako. Hindi pa ako natakot mawala sa mundo kung sinabi kong totoo. Hindi pa ako matakot na mamatay anytime, you know, kasi pinagandaan mo yung buhay mo. Kasi alam mo yung, you do what is right and just. Yung nga natutunahin ko you do the right thing with pride. Na dapat kung yung accomplishment mo, ginagawa mo, nakabutihan. And the most priority sa life mo, yung buhay mo. Kasi in the end of the day, yourself is your best reflection. Ikaw yung reflection sa sarili mo. Kasi kung wala kang na-achieve, wala kang nararating, there's something wrong. Kung may nararating ka, may natutupad ka, it means to say you did something sa yourself. Parang investment lang yan. Parang kagaya sa finance. Kasi ako, I'm not a licensed financial professional. Dito sa Amerika, palagi ko inisip how to save, how to protect, how to invest. Anong mga magandang gagawin ko? The same thing din sa mga personal na journey na sa buhay. I-invest mo yung pagtitiwala mo sa kapwa mo na tunay na nagmamahal sa iyo, lalo sa pamilya nyo. At saka, suportahan nyo palagi yung sarili nyo, pamilya nyo, at saka yung mga pangarap nyo. At saka, lalo na pag nasa ibang bansa kayo, pahalagaan yung mga bagay kung anong meron kayo. Kasi minsan, just may lesson learned na pinapabayaan mo yung mga bagay na pinaghirapan mo. Kaya ngayon, it's time to go back to reflect and meditate. Kaya enjoy ang buhay. And salamat din sa mga tao watching right now. I want to make a shout out to Lynn, Pinsahan, Remedios Fernandez, Dr. and Jupel. Hello, Ate Josie. See you later. Hello, Daisy Ramos. And of course, Lem Chu. And Giselle, Alisa, Gina Makayanan. To my sister, Annalyn, I love you so much. Thank you. And of course, sa mga tao sa buong mundo, Diana, Lani, Diana, Passion. Pasensya, hindi ko makita. Wala akong glass masyado. And Grace Kabautan. And of course, so, maraming salamat sa inyo and enjoy lang natin ang buhay. Huwag sayangin, di ba? Life is too short to wait our time. So, kailangang enjoy natin. Pasalamatan natin yung mga blessing. Kaya I'm so happy na suot ko pa yung shirt. Ngayon ko lang nasuot ito. Binili ko nung pumunta ko ng Rome, Italy last month. Kaya more places to visit. More time to spend with my family. And more project to come sa mga kabataan na tinutulungan namin. Wait for us. Adopt a child during Christmas Day. This is I think our 4th year or 5 years na ginagawa namin. At saka kay Ma'am Parky Beth. So ready na po tayo dyan. Kay Ma'am Catherine Hardy Lisa, ready na rin tayo. At saka sa isang barangay na titulungan ko rin sa Bacolod. So ready na po tayo.
ang plano na lang natin to implement natin, yung sinimula natin 5 years ago, na every year, ayaw natin yung mga bata na beneficiary natin na walang matatanggang Christmas gift this Christmas. Kaya patuloy natin gawin yon kasi ang kabataan ang tunay ng pag-asa ng ating bayan, sa ating mga pamilya. Kaya education is the most powerful weapon sa ating buhay. Kaya ang kinabukasan ng bata nakadepende sa mga magulang nila, sa atin, at saka sa edukasyon nila. Kaya pahalagaan natin. Again guys, thank you so much. Siyempre, medyo ano pa yung boses ko, kami medyo masama ang pakiramdam ko na isang araw kasi meron akong konting lagnat. So, medyo na ano na rin. So, wag natin kalimutan, importante sa buhay at maniniwala tayo sa Panginoon. Believe in God, believe ourselves, to believe in our family, to have fun. Kaya gusto ko to have fun, to enjoy life, and stay away from negative people, stay away from toxic people, focus for your life with purpose. Ano ba yung pangarap mo? Ano bang gusto mo marating? And you live your life with positivity. Maging positibo tayo sa lahat ng oras. And of course, you live your life with prayer. Na palagi tayong magdasal sa Panginoon. Ako din nadalasal ko lahat ng mga tao na maging mabuti. Kahit yung mga tao na naninira sa akin. Kasi alam ko na hindi nila nakita ang katotohanan. Hindi nila nakikita kung anong nakikita ko na kabutihan. We always stay positive. We always, because if you're positive, always good things happen in your life. At saka maging mabuti tayong tao. At huwag tayong maniwala sa mga paninira ng tao kung hindi mismo kayo mga naririnig nyo. Kasi hindi lahat ng kwento na kukuha nyo tama. May dagdag, may kulang, o whatever. Importante, alam mo yung sarili mo na tumulong ka, gumawa ka ng kabutihan. At sa Panginoon na lang nakakaalam. Ang Diyos na lang nakakaalam na always stand. Panindigan mo katotohanan, karapatan at kabutihan. Patuloy maging mabuting tao, lalo na sa mga kabataan, lalo sa mga tao may mga PWDs, lalo na sa mga, kasi may kapatid akong bedridden na grabe for 8-9 years na. At saka mga tao na sinusuportahan din namin dito sa Amerika ng mga homeless. At I want to make a shout out sa mga tao na celebrate ng mga birthday nila. Make a shout out din sa mga tao na celebrate ng anniversary nila. At Christmas is coming, so enjoy life and be happy. And again, ako ay si Anarita Compureyes nagsasabi na ang buhay ay puno ng pag-asa. Sa Diyos tayo umaasa at magtiwala sa ating sarili. There's always hope and love with God. At maraming salamat sa inyo lahat. Chef Medyo Amboso. At thank you din sa lahat mga tao na patuloy na sumusuporta at nagmamahal. Lalo na sa aking asawa, sa aking mga anak, sa aking mga pamangkin, sa lahat ng mga beneficiary naging part ng life journey ko, sa lahat ng mga pinaaral kong nakatapos na rin sa awa ng Diyos, at sa mga nag-aaral pa rin ngayon, nandiyan kayo sa Bacolod, biggest shout out sa inyo. Wala pa akong hinihiling na kapalit, kundi prayer lang for my good health, for my family, at saka success sa business ko, at sa trabaho ko, at saka sa public service ko dito sa Amerika. Again guys, thank you so much. Mabuhay kayo, i-bless kayo ni Lord. I'm gonna do a quick prayer for everyone. Matagal na hindi ko na ito ginawa. Ni Father, Son, Holy Spirit, Amen. Almighty God the Father, thank you for the gift of life, for the gift of family, for the gift of friendship and blessing. Alam ko Lord, sa araw na to, gusto kita pasalamatan sa lahat na biyaya na iyong binigay mo sa akin. At pinapanalangin ko po Lord, ang mga tao na kikinig sa akin at naniniwala sa akin, kahit yung hindi naniniwala sa akin, nabigyan mo sila ng good health, more blessing. At saka, Lord, help us, Lord, to be the best version of ourselves. Maging totoo po kaming tao, Lord, na hindi kami natatakot. Sabihin ang katotohanan, ang aming karapatan at kabutihan, at patuloy kami sa buhay ang iyong aral na tinuturo sa amin. At patuloy kami, Lord, na magpakumbaba, magkaroon ng magandang kalooban. Gamitin namin ang aming katalinuhan, ang aming pananalita, ang aming ginagawa na magbigay ng honor and glory to you, Lord. I pray, especially sa husband ko si Wendy, my son Joseph, myself, and Jericho, to keep us stay healthy, happy, enjoying life habang nandito kami sa mundo. Lalo sa aking mga kapatid, nasa Pilipinas, at lalo sa lahat ng mga tao, Lord. Tulungan niyo sila, i-bless mo sila, na sa araw na to may blessing na darating sa amin, siksik, liglig na umaapaw, at sa akin din business dito sa USA and Canada, na maging successful na marami pa akong matulungan na tao, marami pa rin ako, Lord, lalo sa aking trabaho, sa aking public service, na marami akong mga kabataan ma-inspire, marami akong pamilya na matulungan, lalo ng mga immigrant na kailangan ng suporta.
At lahat na tao, Lord, nakikinig sa akin, pinapanalangin ko, those who are affected because of the disaster, keep them away from any harm, from any danger, and help them, Lord, to protect their families, their loved one, their home, their properties, and many more. Bless mo, Lord, lahat ng tao nakikinig, kasama na nanalangin sa akin. All of this, Lord, I pray for you, and I pray, Lord, sa po na kinakain ko ngayon, bless us, O Lord, and this day gift, which you're about to receive from your bounty to Christ our Lord. Amen. Thank you, Lord. Healing, blessing for us, at saka maraming pang blessing na darating sa lahat ng mga tao, na maging mabuti kaming tao sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon, hanggang sa aming pagbalik namin sa inyo, Panginoon. Ito inaalay namin, at salamat din sa aking mga magulang na nagturo sa akin maging mabuting tao kahit nawala na sila sa mundong ito. Nanay Emma, Tatay Boning, maraming salamat na yung mga aral na tinuro niyo sa akin, maging positibo sa buhay, maging humble, magserbisyo sa Panginoon, magserbisyo sa publiko, na isina sa buhay ko, maging magaling na guro, maging magaling na public service. Kaya yun ang pinapasalamatan ko sa aking mga magulang. Lord, thank you for everything, and thank you for my family and for everybody. And thank you sa lahat ng mga tao naniniwala sa akin. Kasi yung hindi naniwala sa akin, Lord, kasi lalo ako naging matapang sa kabutihan, lalo po ako naging mabuting tao, na patuloy ko gawin yung mga advokasya ko na pinagsimulan ko na for so many years in my life, for more than 20-30 years. All of this I ask and I pray in the mighty name of Jesus, my Lord, my God, and my Savior. Amen. Father, Son, Holy Spirit. Amen. Thank you, everyone. Enjoy life and mabuhay. And maraming salamat sa inyo. Bye!